May mga pagkakataon na ipinapamalas hindi lamang ng tao kundi maging ng mga hayop ang kanilang malasakit at pagmamahal. Ilang beses na ring napatunayan na kaya nilang suktian ang kabutihan ng isang tao kahit pakapalit ang sarili nilang buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isang nurse na itatago na lamang natin sa pangalang Ana. Isang matandang lalaki raw ang isinugod sa ospital noong araw na iyon, sakay ng ambulansya. Ang kapitbahay nito ang tumawag sa 911 matapos mapansin na hindi maganda ang kondisyon ng matanda. Pagkarating ng ospital, kaagad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Inatake pala ito sa puso, kung kaya't kinakailangan ng agarang operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, naging matagumpay naman ang operasyon. Ngunit dahil may edad na ang pasyente kaya baka matagalan bago ito tuluyang makarecover. Ilang araw nang nananatili sa intensive care unit ang matanda nang mapansin ng nurse ang kakaibang bagay sa bintana. Para masikatan ng araw ang matanda, itinataas ng nurse ang kurtina at sa tuwing gagawin niya iyon, naroon ang kalapati sa tapat nito na para bang pinagmamasdan ang matanda. Noong una, akala ng nurse ay nagkataon lamang iyon. Subalit sa paglipas ng mga araw, palaging naroon ang kalapati. Minsan, tinutukan nito ang salamin ng bintana. May mga pagkakataon rin na lilipad ito papalayo pero makalipas ang ilang sandali ay babalik rin ito. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ng matanda kaya naman inilipat na rin siya sa regular na kwarto kasama ang iba pang pasyente. Pero kahit inilipat na siya ng kwarto ay nanatili pa rin ang mga kalapati sa pagsunod sa kanya. Lumipat rin ang mga ito sa bintana kung saan naroon ang matanda. Sa patuloy na pag-oobserba ng nurse, napapansin niya na pabalik-balik ang mga kalapati. Tinutukan nito ang salamin kung kaya't sinubukan niya itong itaboy pero paulit-ulit pa rin itong bumabalik roon. Isang araw, binuksan nila ang bintana para makalanghap naman ng sariwang hangin ang mga pasyente. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad ang kalapati at pumunta sa matanda habang natutulog ito. Naglakad-lakad pa ito bago tuluyang lumipad pabalik sa bintana. Noong nakita ng nurse ang kalapati ay muli niya itong itinaboy. Ngunit kinabukasan, muli na naman nilang binuksan ang bintana. At tulad ng inaasahan, naroon ang kalapati. Sa pagkakataong iyon, sa halip na itaboy, napagpasyahan ng nurse na pagmasdan kung ano ang gagawin ng kalapati. Muli itong lumipad patungo sa matandang pasyente habang natutulog pa ito. Ang ipinagtataka ng nurse, bakit ganoon na lamang ang pagmamahal ng isang ibon sa isang tao? Gusto niya sanang tanungin ang pasyente tungkol sa bagay na iyon pero kailangan niya pang mag-intay ng tamang pagkakataon dahil mukhang hindi pa ito gaanong nakaka-recover. Noong magising na ang matanda ay hindi siya nagulat sa kalapati na naroon sa kanyang tabi. Hinawakan niya pa ito habang may ibinubulong bago niya ito tuluyang paliparin sa labas. Noong bisitahin siya ng doktor, natuwa ito dahil mabilis ang kanyang naging recovery kaysa sa inaasahan. Pinayagan niya na rin itong maglakad-lakad sa parke ng ospital tuwing umaga. Pinagmamasdan naman ng nurse ang matanda habang naglalakad ito sa parke. Lumapit ang mga kalapati sa kinaroroonan ng matanda. Matapos noon, inilabas nito ang isang tinapay na para sana sa kanyang merienda at ipinakain iyon sa mga alaga niyang ibon. Tuwing nasasaksihan ng nurse ang ganoong pangyayari, lalo siyang humahanga sa matanda at sa mga alaga nito. Pero sa kabila noon, ipinagtataka niya kung bakit sa loob ng ilang linggong pananatili ng matanda sa ospital,
walang sino mang kaanak nito ang dumadalaw sa kanya. Para malaman ang sagot sa kanyang mga katanungan, naglakas loob siyang kausapin ang matanda. At doon, nalaman niya na mayroon pala itong 2 anak. Ngunit mukhang hindi alam ng mga ito na nasa ospital ang kanilang tatay. Malungkot rin ang matanda habang inaalala ang kanyang pamilya. Ibinahagi niya rin na ang kanyang asawa ay sumakabilang buhay na. At mula nga noon, ang pag-aalaga ng mga ibon ang kanyang naging libangan. Mayroon daw siyang ginawa na bahay ng mga kalapati sa kanyang bakuran. Kaya marahil, noong nawala siya ay hinanap siya ng mga ito. Hindi niya rin daw lubos maisip na nagawa siyang matunto ng kanyang mga alaga. May kalayuan rin ang ospital mula sa kanyang tahanan, kaya ikinagulat niya rin ang makita ang mga ito sa ospital. Pero sa kabila noon, natutuwa siya dahil kahit papaano ay mayroong nakakaalala sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw, tuluyan ang nakarecover ang matanda. Nakalabas na ito ng ospital at mula noon, hindi na rin bumibisita ang mga kalapati. Ibinahagi ng nurse ang kwento ng matanda sa social media. Ayon sa kanya, 23 araw daw nananatili ang matanda sa ospital. Wala ni isa sa mga kamag-anak nito ang bumibisita pero mayroong kalapati ang dumadalaw rito halos araw-araw at pumupunta pa nga sa kanyang higaan. May mga tao raw na talagang nakakalimot pero ang mga ibon na iyon ay pinatunayan na kaya rin nilang magmahal at magmalasakit tulad ng isang tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga alagang hayop ay kayang magpakita ng pagmamahal. Hindi tulad ng ibang tao na hindi man lang makaalalang i-text o tawagan ang kanilang mga magulang. Isang bagay na siguradong magbibigay ng saya at magpapangiti sa kanila. Shoutout nga pala kay Julie Vlogs, Larry Gonzalez, History TV PH, Zed Buenafe, Carlo Juan Sabong. Shoutout nga pala kay Mr. Ambet Fulgencio at happy birthday kina Kazuki and Nachang in Japan from Tita Shirley in Canada. Shoutout din kay John Oladive, Mart Auman at kay Miss Liza Takada. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.